2. Timothy 2:15 is God telling you, don't just coast, study. Don't settle for surface-level faith. Dig deep, get your hands dirty in the Word, and show yourself approved before God. Do not be a workman who is ashamed because you did not bother to learn the truth. Rightly divide the Word. Don't twist it. Don't water it down. Don't let gossip or distractions pull you away from the gospel. The church isn't a social club or a place to network. It's where you get equipped to live for God and help others do the same. Be a pillar, not a pew warmer. Luke 5:10 is Jesus flipping the script on Simon Peter. He's saying, you used to catch fish, but now you're going to catch people. This is the heart of the gospel. Jesus calls ordinary folks to an extraordinary mission. Don't be afraid. You're not just living for yourself anymore. You're called to bring others into the kingdom. That's purpose. That's destiny. John 6:40 is the promise that anchors everything. If you see the Son and believe on him, you get everlasting life. Not maybe, not hopefully. He will raise you up at the last day. That's the gospel in a nutshell. It's not about your works, your background, or your failures. It's about believing in Jesus. Period. So, don't get distracted by side issues. Focus on the gospel. Study the Word. Live it out. And help others find Jesus. That's what it means to be approved by God, to catch men, and to have everlasting life. Pangalawa Timoteo 2, versikulo 15. Sikapin mong ipakita ang iyong sarili na karapat-dapat sa Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya. Natumpak na naghahati ng salita ng katotohanan. Lucas 5, talata 10 at gayon din si Santiago at si Juan. Ang mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay manghuli ka ng mga tao. Juan 6, versikulo 40 at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Na ang bawat nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y aking bubuhayin sa huling araw. Ang pangarawa, Timoteo 2, talata 5 ay sinasabi ng Diyos sa iyo. Wag lang mag-relax, mag-aral, wag maunten sa mababaw na pananampalataya. Mag-aral ng malalim, ilagay ang kamot sa salita at ipakita ang iyong sarili na karapat-dapat sa harap ng Diyos. Huwag kang maging manggagawang nahiya dahil hindi ka nag-abala na alamin ang katotohanan at iin ang tamang salita. Huwag itong pilipitin, huwag itong palabnawin, huwag hayaang ilayo ka ng tsismis o mga distraktibo. Mula sa Ebanghelyo, ang simbahan ay hindi isang social club o isang lugar para makipag-ugnayan. Ito ay kung saan ka binibigyang kakayahan upang mamuhay para sa Diyos at tulungan ang iba. Para kay Simon Pedro, sinasabi niya dati kang nanghuli ng isda, pero ngayon ay manghuli ka na ng tao. Ito ang puso ng Ebanghelyo, tinatawagan ni Jesus ang mga karaniwang tao sa isang pambihirang misyon. Huwag kang matakot, hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo. Tinawag ka upang dalhin ang iba sa kaharian. Iyan ang layunin, iyan ang tadhana, ang huwananin talaga. At na po ang pangakong nagbibigay lakas sa lahat. Kung makikita mo ang anak at maniniwala ka sa kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Siguro, hindi sana, siya ay
magbabangon sayo sa huling araw. Iyan ang ebanghelyo sa madaling salita. Hindi ito tungkol sa iyong mga gawa, sa iyong pinagmulan o sa iyong mga kabiguan. Tungkol ito sa paniniwala kay Jesus. Tapos kaya huwag mag-aambala sa mga isyong hindi naman mahalaga. Focus sa ebanghelyo, pag-aralan ng salita. Isabuhay ito at tulungan ang iba na makahanap kay Jesus. Iyan ang kahulugan ng pagiging sinangayunan ng Diyos, ang makahuli ng mga tao at ang magkaroon ng walang hanggang Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.